mamimiss ka niya sa ganitong messages. Okay, so ito ituturo ko sa inyo yung magandang technique pag about sa messages or sa true chats. Lalong-lalo na sa mga binabaliwala dyan. Lalong-lalo na sa mga gino-ghost. Na like for example, may jowa ka nga, pero kung minsan lang magpaparamdam, umaabot ng ilang araw, and then sa kanilang ito magpaparamdam kung kailan niya gusto. Na ito utol isang gawain na hindi normal sa relationship. Kasi kapag jowa mo or may partner ka, kailangan is halos araw-araw ay magpaparamdam yan sa'yo. Kasi kapag minamahal ka ng partner mo is may pag-alala po yan na kung ano na yung ginagawa mo, kung kamusta ka na dyan, kung ano na yung mga nararamdaman mo, kung may problema ba. Yes, so ganun dapat. Hindi yung sa isang araw is hindi man lang siya nagme-message, hindi nagpaparamdam, hindi ka kinakamusta. So saan yung pag-alala dyan? Saan yung pagmamahal dyan? Okay? So ito ngayon, what if humantong na siya ay nagparamdam? Kasi ito matitiyak ko sa inyo na 100% magpaparamdam po yan ng mga ngamusta sa'yo. So ano po yung dapat nating gagawin? Okay, like for example, ito na, humantong na siya ay nangamusta. Hey, kamusta ka na dyan? Yes, ito po yung pinaka-common talaga na unang pag-reach out niya sa'yo. Yung mga ngamusta. Well, wala kang ibang gagawin na pag-response, okay? Which is palipasin mo muna ng ilang minuto. And then bigla ka na lang din mag-respond sa kanya or mag-reply. Ito po yung sabihin ninyo once na nangamusta yung mga partner ninyo na matagal nang naglaho. Okay, sabihin nyo po na, na-miss mo ako no? Yes. So yan lang po. So kailangan nating ipa-adapt sa kanya kung ano yung purpose o reason ng pag-reach out niya. Na kailangan natin siyang pangunahan. Na sigurado utol, kaya siya nag-reach out dahil nami-miss ka niya. Pero ito tiyak. Which is magiging denial yan. Na hindi niya sasabihin kung ano yung totoo. Na ito po yung magiging response niya rin sa'yo. Na hindi kinakamusta lang naman kita. Yes, may pag-ganun pa. So ito ngayon, and then after niyang sinabi ito, or after na kapag ganito yung sinabi niya, na hindi naman or nagiging denial siya, or what if kung sasabihin niya rin na yes, na-miss kita. So dito na ngayon na naa-adapt niya na, kahit denial pa siya utol, ma-adapt niya talaga na mamimiss or namimiss ka niya. Kasi sinabihan mo siya kahit sabihin pa natin na parang wala lang sa kanya, na nangangamusta lang siya na parang wala lang, pero once na sinabi mo kasi na na-miss mo ako no, yes, maa-adapt niya talaga na dito niya na mapapaisip or dito siya mapapaisip na na-miss ko nga siya. Yes. So ngayon, kahit maging denial man siya or kahit aaminin niya man na na-miss ka niya, ito po yung kasunod na messages na sasabihin mo sa kanya. Na which is, sabihin mo ay, joke, nandito kami ngayon sa labas, bonding with family. Yes, ano yung bago sa'yo? Yes, ganunin mo. Yung tipong parang hindi ka na seryoso. Yung tipong nagising ka na utol. Na parang nagbibiro ka na lang sa kanya, na parang go with the flow ka na lang. Kasi alam mo naman na hindi siya seryoso sa'yo. So bakit ka pa magseseryoso? Sa ganitong pamamaraan kasi utol, once na sinabi mo na nandito ako ngayon sa labas, bonding with the family or kasama ko yung mga kaibigan ko, ay talagang mamimiss ka niya. Mapapaisip siya na dati kasi lumalabas din kami, ako yung kasama niya, kasama ko siya. Yes, ngayon isang parang masaya na siya kasama yung kaibigan niya, kasama yung pamilya niya, na parang naka-move on na siya. Yes, talagang maaapakan mo yung ego or pride ng partner mo. Or yes, partner, kahit sabihin pa nating partner na hindi naman nagpaparamdam sa'yo. So ganito utol once kasi na ito yung mga pinagsasabi mo, parang tinuturuan or parang pinapasok natin yung utak niya na kahit hindi pa ito or hindi niya ito naiisip, ay pinapangunahan na natin para ito din yung maiisip niya. Yes, na kagaya kanina sa sinabi mo na na-miss mo ako no, talagang papasok po yun sa isipan niya na namimiss ko talaga yung babaeng ito. And then yung kasunod mo pa is nag-joke ka. Joke, yung tipong pabiro. Joke nandito kami ngayon sa labas. Yes, kasama yung mga kaibigan ko. Ano yung bago sa'yo? Yes. Kagaya na ito, sa pinakadulo natin na salita, ano yung bago sa'yo? Nagpapahiwatig po ito utol na hindi mo na siya binabantayan, na hindi mo na siya ini-stalk,
Yung tipong parang hindi ka na nakikibalita sa kanya. Kasi yung binitawan mong salita is ano yung bago sa'yo. Yung tipong parang wala kang kaalam-alam. Yes. So tiyak, once na matamaan yung ego ng lalaki na yon na hindi naman seryoso sa'yo, trust me, bigla na po yan na hindi magpaparamdam. Pero, ito ha, magagarantiya ko rin sa inyo na mas lalo kanyang mamimiss. Pero dahil sa pride niya ay, syempre hindi ito magpaparamdam. Pero deep inside utol, ay mamimiss ka niya. Na ikaw sana itong kasama niya. Kagaya dati kung ano yung memories na meron sa inyong dalawa. Yes. So dyan po sa pamamagitan na ito ay mamimiss ka ng partner mong hindi naman seryoso sa'yo. Pero kung minsan kasi is may gagawin pa yung actions, let's say na hindi na siya nagparamdam or hindi na siya kumibo sa'yo after mo sinabi yun na ano yung bago sa'yo, ay talagang gagawa at gagawa pa ito ng paraan kung marirealize niya na ganito ka rin kahalaga sa kanya. Unlike sa pangangamusta na once na kinamusta ka niya and then sinabi mo nandito ako, namimiss kita, so magkaiba po. Na instead siya itong mamimiss or makakamiss sa'yo is nagpapahiwatig pa na ikaw pa itong namimiss or nakakamiss sa kanya. Na palagi mo siyang iniisip. Okay? So kung gusto mo talagang mamiss ka ng sobra ng partner mo is magpabiro ka. Biruin mo siya. Na tipong hindi ka na seryoso at saka parang baliwala na sa'yo. Na nagpapahiwatig din na parang naka-move on ka na. Okay? So yun po mga utol, yung best technique natin through messages para mamiss ka ng husto ng partner mong hindi naman seryoso sa'yo. So yun po, maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babush! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala kang masabi.